habang nasa iyo ang pagkakataon, aking kapatid, habang mayroon kang kakayanan makapag-Hajj, samantalahin mo ang pagkakataon na yan. Sapagkat hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-Hajj. Milyon-milyon mga Muslim ang nangangarap na makapag-Hajj. Ikaw, pinagkalooban ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na kakayanan, pero pinagpaliban mo sapagkat inuuna mo pa ang iyong sariling luho. La hawla wala quwwata illa billah. Mga kapatid, napakalaking kamalian po ito. Bakit? Sapagkat walang sino man ang isa sa atin ang kanyang kontrol ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam. Ngayon, mayroon kang kakayanan, pero bukas makalawa, sa susunod na mga taon, ay mawawala sa iyo ang pagkakataon na yan. At saka ka pa mag-Hajj. Pagdating ng birthday ng kanyang anak, kaya niyang magkatay ng kambing. Yung iba pa nga, kaya niyang magkatay ng baka. Yung iba pa nga, kaya niyang mangutang para lang makapaghanda sa birthday ng kanyang anak. Fala hawla wala quwwata illa billah. Which is, ito ay haram bid'a sa pananampalatayang Islam. Kaya niyang mag-birthday, pero pagdating ng Eidul Adha, hindi man lang niya kaya magsakripisyo ng kahit isang kambing man lamang. Nakakalungkot na katotohanan na ilan sa atin makikita mula sa atin ang updated siya sa mga kapistahan, mga araw na dinadakila ng mga non-believer kaysa sa mga araw na dinakila mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaysa sa mga buwan na dinakila mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay napakalaking kapintasan sa isang taong kanyang sinasabi na siya ay Muslim, siya ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang nararapat sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay updated siya. Alam niya ang mga araw, mga buwan na dinakila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kahigitan ng unang 10 araw sa buwan na ito, una, sabi ng mga ulama, Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bihadhihi al-ayyam. Haythu qala subhanahu wa ta'ala fi surah al-Fajr, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Sa malapit-lapit na kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah al-Fajr verse 1 at saka verse number 2, wal fajr, ako ay nanunumpa sa oras ng Fajr, ako ay nanunumpa sa bukang liwayway at sa mga 10 gabi. Sabi ng mga ulama, sa verse na ito, verse number 2, Suratul Fajr, ang minimin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang unang 10 araw sa buwan na ito. Unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. So si Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa pamamagitan ng mga araw na ito, mga kapatid. At kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa alinman sa kaniyang mga nilikha, ito ay nagpapatunay, nagpapatutuo sa pagpapahalaga dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na kahigitan mula sa mga kahigitan ng unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na tumpak na niulat ni Bukhari rahimahullah, kanyang sinabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na kung saan ang mga pagsamba dito, mga mabubuting gawain dito ay higit na kaibig-ibig, kamahal-mahal, kainam-inam sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa unang 10 araw na ito. At ang minimin dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay itungang mga unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng mga sahaba, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, maging ang jihad, pakikibaka sa landas ni Allah ya Rasulullah,
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, maging ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas kainam-inam pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing pagsamba sa mga araw na ito, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, kaysa sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang maliban na lamang siyang lumabas na kasama niya ang kaniyang sarili, lumabas sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama niya ang kaniyang sarili at saka ang kaniyang kayamanan. Kaniyang ginugol dito ang kaniyang sarili at ang kaniyang kayamanan sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at wala na siyang naiuwi sa mga ito. Wala na siyang naiuwi sa mga ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang negosyante ay updated siya sa mga araw na malalakas dito ang bintahan. Updated siya. Ganyan po ang negosyante, dapat updated siya sa mga oras, mga araw, mga buwan na kung saan malakas dito ang bintahan, sapagkat ito'y kaniyang sasamantalahin. Siya ay magsasamantala sa mga araw na ito para magparami ng kita, magparami ng benta, magparami ng kikitain sa kaniyang pagnenegosyo kaysa sa kaniyang pagtitinda. Higit pa riyan dapat ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kaniyang hangarin ay makarami sa reward, makarami sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, na kung saan dapat updated din siya, dapat updated siya. Alam niya yung mga mahal na araw sa Islam. Alam niya yung mga mahalagang araw, mga mahalagang buwan na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang mga pagsamba dito ay higit na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya na lamang ng mga araw na ito, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, sapagkat siya ay magpaparami dito. Kanitong sasamantalahin, sasamantalahin sa pamamagitan ng sasamantalahin niya ang mga araw na ito sa pagpaparami ng kabutihan, para higit niyang matamo ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga siya ang mga araw na ito, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, ay kaibig-ibig, kainam-inam, kumbagay minumultiply pa rito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginagawa na pagsamba ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nararapat na alamin natin ang mga pagsamba na napapaloob sa mga araw na ito, na kung saan karapat dapat to kaya mainam sa isang mananampalataya na kanya itong samantalahin at magparami siya dito. Una, kabilang sa mga samba na dapat napahalagahan ng isang mananampalataya na napapaloob sa mga araw na ito, mga kapatid, al-Hajj. Hajju Baitillahil Haram, ang pagbisita, pilgrimahe, pagbisita sa Baitullahil Haram, sa Masjidil Haram, sa Makkah, para liadai manasikil Hajj, para isagawa, isabuhay ang paghahajj, ang mga gawain sa paghahajj, na siyang isa sa mga 5 haligi ng relihiyong Islam. Isa sa mga 5 haligi ng relihiyong Islam na hindi nararapat siyang may kakayanan, may pagkakataon na makapaghajj, hindi nararapat sa kanya, hindi pwede sa kanya na kanya itong ipagmaliban. Habang nasa iyo ang pagkakataon, aking kapatid, habang mayroon kang kakayanan makapag-hajj, samantalahin mo ang pagkakataon na yan. Sapagkat hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-hajj. Milyon-milyon mga Muslim ang nangangarap na makapag-hajj. Ikaw, binagkalooban ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayanan, pero ipinagpaliban mo sapagkat inuuna mo pa ang iyong sariling luho. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya habang nandyan pa yung pagkakataon, ikaw ay mag-hajj, aking kapatid, sa pananampalatayang Islam. Iyong isabuhay, iyong gampanan ang iniobliga sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na muttafaqun alayh, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang katanggap-tanggap na hajj na ginawa ng isang alipin ni Allah ay walang ano pamang
gantimpala na napapaloob dito maliban na lamang ang pagpasok niya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Hajj na katanggap-tanggap, walang ano pa mang reward ang napapaloob dito maliban sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kabutihan, mga mabubuting gawa na dapat na tayo ay magparami dito, siyempre ang pagsasala. Liban pa sa 5 beses na pagsasala araw-araw mga kapatid, isabuhay din natin ang mga nawafil, as-salawatun nafila, mga sala na nawafil, mga sunna, gagaya na lamang ng sunan rawatib, salatul duha, yung mga sunna kagaya ng qiyamul layl, pagtatahajjud, magparami din po tayo dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang din sa mga mabubuting gawain na dapat ay samantalahin natin, magparami tayo sa mga araw na ito mga kapatid. Mainam na magparami tayo dito ay ang pag-aayuno mga kapatid. Dahil nga nabanggit ang mga gawaing pagsamba dito sa mga araw na ito ay git na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga gawain na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno. So, sa mga may kaya, kung kaya po natin na perfect ang first 9 days, kasi yung pang-10 araw ay hindi po tayo pwedeng mag-ayuno doon sapagkat ito na po yung Eidul Adha na ipinagbabawal sa Islam na mag-ayuno ang isang mananampalataya sa Eidan, sa Eidul Fitr at saka sa Eidul Adha. Kaya hindi na po tayo mag-ayuno sa araw ng pang-10 araw. Kung kaya natin i-perfect ang 9 na araw na yaon, gawin natin mga kapatid. Kung hindi naman kaya, ay piliin na lang natin yung mga araw. Halimbawa yung araw ng Lunes, araw ng Huwebes, o kaya maglaan tayo ng pag-ayuno mula sa mga araw na ito. At kung wala talaga tayong kakayanan na makapag-ayuno maliban na lamang sa isang araw, huwag natin pakakaligtaan ang pang-9 na araw sa buwan na ito. Na ito yung mismo na araw ng Arafah, Yawmu Arafah. Sa mga hindi nagha-Hajj, huwag po nating pakakaligtaan ng pag-ayuno. Isang araw lang sa pang-9 na araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakaloob sa magkapag-ayuno dyan ay 2 taon na nagawang kasalanan dito ang ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. 1 taon before nito at saka 1 taon after nito. Sabi na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iulat ni Imam Muslim rahimahullah, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, which is ito yung pang-9 na araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, aking inaasahan na ipapatawad ni Allah ang 2 taon na kasalanan. Anong 2 taon na ito? 1 taon before nito at saka 1 taon after nito. Ibig sabihin mga kapatid, 2 taon na kapatawaran ang ipagkakaloob ni Allah. Naghantimpala siya makapag-ayuno sa 1 araw na ito, pang-9 na araw, sa mga hindi naghahad siyempre mga kapatid. Kaya wag po nating hahayaan na hindi tayo makapag-ayuno dito. Kabilang ito mga kapatid, sa awa, habag, rahmat sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan niya tayo ng napakaraming pagkakataon, napakaraming pintuan, daanan para tayo ay makapasok ng kanyang paraiso. Para tayo kanyang mapatawad, para ating matamo, makuha ang habag kapatawaran sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga araw na kung saan ang mga pagsamba dito ay higit na kamahal-mahal kay Allah, kaya dinodoble, minomultiply dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang mga gantimpala sa alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakikipagpaligsahan sa kaniyang kapatawaran. Kabilang sa mga mabubuting gawain dito na dapat na magparami tayo mga kapatid dito ay ang zikrullah subhanahu wa ta'ala. Pagpaparami ng paggunita, pag-alaala kay Allah,
At ang zikr, pag-alaala, paggunita kay Allah, ay marami ang form nito. Marami ang klase nito. Magparami tayo ng paggunita kay Allah sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran ay isang zikr, isang paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magparami tayo ng paggunita kay Allah sa pamamagitan ng adhkarus sabahi wal masa, yung mga binabasa sa umaga at saka sa hapon. Atin itong basahin. Mga binabasa, mga dhikr ba'da salawatil mafruḍah, after ng mga obligatory prayer. Basahin natin ang mga ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tahlil, pagsabi natin ng la ilaha illallah, magparami tayo dito. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahmid, pagsabi natin ng alhamdulillah, yung pagdidikir natin, alhamdulillah, la ilaha illallah, magparami tayo dito, mga kapatid. Tasbih, yung pagsabi natin, pagluluwalhati natin kay Allah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ang dalawang kalimat na ito ay napakagaan sa dila ng isang tao, subalit ito ay higit na kaibig-ibig kay Allah, at mabigat ito sa timbangan ng isang mananampalataya kay Allah, at ito po ay nabanggit sa hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, yung pagdakila natin kay Allah, sabihin natin yung Allahu Akbar. Tayo din ay magdikr sa pamamagitan ng pagtakbir. Magparami tayo ng pagdidikr kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa mga dakilang pagsamba dito, mga kapatid, sunnah na pagsamba dito na nakakalungkot na ito ay nakakaligtaan, kaya kunti lang ang nagsasabuhay dito ay ang pagtatakbir sa mga araw na ito, mga kapatid. Mga kapatid, pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah, pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah hanggang sa pagtatapos ng pang-13 araw sa buwan na ito, okay, sabihin natin na sa unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, kabilang sa mga sunnah ng pagsamba dito na dapat isinasabuhay o kaya mainam na isabuhay ng bawat isa sa atin ay ang pagtakbir. Yung sabihin natin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So banggitin natin ang zikr na ito, mga kapatid. Subhanallah, nakakalungkot na nakakaligtaan ng marami sa atin o kaya hindi alam, o kaya hindi pinapahalagahan. Yung iba pa ay subhanallah. Nakakalungkot ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Minsan akong nagtakbir sa labas ng masjid, subhanallah. Alam niyo kung ano yung narinig ko sa ibang mga ikhwa, sa ibang mga tao? Eid na ba ngayon? La hawla wala quwwata illa billah. Hada na'un min al-jahl, wallahi al-azim. Yan ay kabilang sa kamangmangan sa Islam. Subhanallah. Bagay, iwan ko, pang-insulto o pangungutya na kanyang sinabi, pabiro na kanyang sinabi, Eid na ba ngayon, sabi niya. Bagay, kung sasabihin natin, nagkakamali ka ata, kapatid, bakit ka nagtatakbir? Hindi naman Eid ngayon. Diba? Isa itong malaking kamangmangan, mga kapatid. Ang pagtatakbir ay hindi lang po siya sa Aidan. Hindi lang po siya focus sa araw ng Eidul Fitr o kaya sa araw ng Eidul Adha. Bagkus mayroong mga araw na sunna dito ang pagtatakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunna po ito sa mga araw na ito. Sa loob ka man ng masjid o sa labas ka ng masjid, ikaw ay naglalakad patungo ng
patungo ng iyong bahay, o kaya ikaw ay naglalakad sa tariq, sa daanan, patungo ng soks, patungo ng merkado, sunna po mga kapatid na magtakbir tayo mga kapatid. Basta't wag lang sa mga lugar na hindi po nararapat na mag-dhikr tayo doon gaya ng sa CR. Pero kung sa ibang mga lugar na pwede tayo doon mag-dhikr, nasa higaan tayo, nasa tindahan tayo, mag-dhikr po tayo, magtakbir po tayo mga kapatid. Ito po ay sunnah. Walil asaf, sunnah na nakaligtaan o kaya hindi pinapahalagahan ng marami sa atin. Buhayin po natin ang sunnah na ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba, sila po ay nagtatakbir at kanila itong pinapalakas. Allahu Akbar, maliban na lamang sa mga babae, at hindi po sila magpapalakas ng kanilang pagtatakbir. So buhayin po natin ang mga sunnah na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sadaqah, la hawla wala quwwata illa billah. Kabilang sa mga gawain na subhanallah maganda, mainam na magparami tayo dito sa mga araw na ito ay ang sadaqah mga kapatid. Ang sadaqah, pagbibigay ng kawang gawa. Pagbibigay ng kawang gawa. Kabilang din sa mga gawain na dapat na hindi ito minamaliit o kaya pinapahalagahan ito ng bawat mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga may kaya ay ang udhiya. Ang pagkatay ng mga hayop, kambing, baka o kaya kamilyo. Yung kambing ay at least dumatal siya sa isang taon. Yung baka naman ay 2 taon at least. Yung kamilyo ay 5 taon at least. Bilang alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, kaya ikaw ay mag-alay ng pagdarasal, sala para sa iyong Panginoon. At ikaw ay mag-alay, magkatay para sa iyong Panginoon. So kabilang ito sa mga malalaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nararapat na pakaligtaan, lalong-lalo na sa mga may kaya mga kapatid. Yung mga may kaya mga kapatid, mag-intensyon po kayo na mag-alay, magkatay ng hayop sa araw ng mga pagkakatay, sa araw ng Adha, sa Eidul Adha, sa day of sacrifice, mag-alay po tayo mga kapatid. Ano ba naman yung subhanallah? Pagpalagay natin 5,000 na kambing iaalay mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sa mga may kaya o kaya pwede dito yung korpo, yung 7 tao ay magkorpo sila, mag-ittifak sila, magkasundo sila na bibili sila ng isang baka at kanila itong katayin bilang alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga may kaya sa atin, makipag-unahan po kayo, makipagpaligsahan po kayo sa kabutihan. Kabilang ito sa kinaiinggitan ng mga mananampalataya kay Allah na nagpaparami ng kabutihan na mga may hirap lamang sila. Sapagkat yung mga may kaya, mayroong karangyaan, mayroong pera, mayayaman, ay higit silang nakakarami sa pamamagitan ng kanilang sadaqah. Allahu Akbar. So mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kung mayroon po tayong kakayanan, mainam na tayo po ay magkatay sa araw ng Adha, sa araw ng pagsasakripisyo, sa araw ng pagkakatay. Magkatay po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa mga naglalayo na magkatay sa Eidul Adha, ay alamin, pag-aralan po nila, ipagtanong po nila ang mga alituntunin sa pagkakatay, nang sa ganun ay maging tama yung kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot yung ilang sa atin ay mas napapahalagahan yung mga bid'a na mga gawain kaysa sa mga sunnah na itinuro sa atin ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, makakakita ka ng tao na sinasabi niya na proud daw siyang Muslim, pero yung kanyang gawain ay hindi, subhanallah, hindi umaayon sa gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagdating ng birthday ng kanyang anak, kaya niyang magkatay ng kambing.
Yung iba pa nga, kaya niya magkate ng baka. Yung iba pa nga, kaya niya mangutang para lang makapaghanda sa birthday ng kaniyang anak. Fala hawla wala quwwata illa billah. Which is ito ay haram bid'a sa pananampalatayang Islam. Masakit na katotohanan. Mas pinapahalagan pa magawain na ito kaysa sa totoong sunnah, katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya niyang mag-birthday, pero pagdating ng Eidul Adha, pagdating ng Ayyamun Nahar, mga araw ng pagkakatay, pagsasakripisyo, hindi man lang niya kaya magsakripisyo ng kahit isang kambing man lamang, which is naghahalagang 5,000 lamang. Kaya mahal na ito siguro, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ay napakalaking kapintasan ng taong kanyang sinasabi na siya ay Muslim. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gantimpalaan nawa tayo ni Allah, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga intensyon at ang ating mga gawain, at gabayan pa niya tayo